Heto na ang part 2 ng aking vlog na aking ipinangako. Ito yung mismong party na nung gabi ng JS Prom ng Carlagan Integrated School dito sa Barangay Carlagan, isa sa malaking barangay ng Bordayos, Quezon. Una nga nag-entrance ay ang mga judges. Kami yun, bali tatlo kami dahil wala si Capraniel, pumalit ay isa sa mga ginagalang na guro dito. Tapos kasunod ay ang mga naggagandahan at nagpupugihan ng mga teachers dito sa school. Dahil nga ito ay integrated, edi magkasama na ang elementary at saka ang high school. Si sexy nilahan, ito nakaping nito, ito yung aking sister-in-law, di ba? Very sexy. Ayaw pa na maniwala sa akin nung una at ang gusto suot ay long sleeve. Kasi kami natanda dito kasi ikaw bagets na bagets. O di ba siya outstanding ang ganda, sexy. Parang hindi dalawa ang anak, diba? Sana all hindi tumataba, ganayan la ang kaganda. Lahat naman sila ay magaganda at pogi. Siyempre, pinaghandaan ng gabing ito. Talagang sigurado ang madaming bumili sa may Shopee, Lazada, TikTok, Shein, Temu, kung saan man sila nagsabihin ng kanila mga OOTD, talagang lahat naman ay talagang caring nila. Lalo ito si Sir Tyron, kung sa may teacher ay may mananalo sa lalaki na best informal, at ito ang aking bet. Talagang pak na pak ang kanyang OOTD. Noon nga lang gabi na nasayawan na, hindi pala gabi at umaga na, ay kami nilamig ng dalawa. At ako nga ay backless, ay si ay ganayan din, nakasitro. Buti si Sir nakapagbalita, ako'y hindi. Madam na madam si Kat-Kat, di ba? Ito yung mga gabi na talagang pinaghahandaan ng mga magulang ang mga anak nila. Dahil ito yung isa sa mga experiences nila hindi nila malilimutan. Ito yung once in a lifetime experience. Lalo na sa mga ganitong taga isla na bihira magkaroon ng mga ganitong event. Kung hindi ako nagkakamali, karamihan siguro dito first time na magsusuot ng ganitong formal OOTD. Kaya talagang ang mga magulang ay paniguradong paningkamot kung saan hahanapan ng kanilang mga gagamitin ang kanilang mga anak. Dahil kagaya ko bilang isang ina, ay talagang ako kahit hindi kami mayaman, kahit kami kapos, ay ako talagang for the effort kapag may mga event ang aking mga anak. Lahat ng support ay ibibigay. Ako tuwan-tuwa dito sa kay Ma'am Tibot at talagang super sexy. Ang asawa nito ay pinsan ng aking asawa. Ito ang sexy naman ni Ma'am Honey. Yun ang pinaka-bet ko ng OOTD. Iba talaga kapag nagsama ang silver at saka ang black. Super saucy. Lahat naman po dito ay wala tayong itutulak kabigin sa event na ito. Dahil lahat sila, sabi ko nga, ay naggagandahan sa kanilang kanya-kanyang mga kasuotan. Siyempre, hindi pa kakabog sa mga guro ang ating mga estudyante kung saan sila ang highlight ng event na ito. Yun nga lang iba, di talagang hindi sanay sa mga ganitong pasinaya. Habang sila ay nagsisipag entrance, ay namimili na kami ng mga mananalo para sa mga natatanging karangalan. Meron silang best match, meron din ng best in gown, best in cocktail dress, best in formal attire, ano pa nga bang mga awards namin pinamigay nito. Basta marami siya, pero sila ay binubuo lahat-lahat ng estudyante ng 65 students. Ang mga ito ay binubuo ng 4 na sections, 2 grade 9 at 2 grade 10. Nahirapan kami pamimili dito dahil lahat naman talaga sila ay maganda at gwapo. Kaya kung meron man pong hindi napili ay no hard feelings po ito dahil lahat naman kayo ay maganda. Lalo na sa mapaningin ng kanilang mga magulang, di ba? Dahil tayo bilang mga magulang ay ang ating mga anak ay hindi pa kakabog kahit alam naman natin may mas maganda sa kanila at mas pogi. Ay sa ating paningin ay maganda pa rin sila at pogi dahil tayo ang kanilang number 1 fan and number 1 supporter. Ito bet na bito nga, ito yung kapatid ni Mama, talagang tinan mo naman, may for the ilaw pa, di ba? Pak na pak ang kanyang suot. Grade 9 pa lang po ang mga batang ito. Mamaya, ipapakita rin natin yung grade 10. I decided na i-video lahat ng mga estudyante sa kanilang entrance at wala akong hindi kukunan dahil gusto ko nga na makita ng lahat ng mga bata yung kanilang sarili nung mga oras na ito. Dahil yun palang confidence na inilaan nila, yung kanilang lakas ng loob. Yes, lakas ng loob dahil ang pagsuot ng ganito, yung pag-entrance na ganito, abay kailangan ng lakas ng loob. Ako ay tanda kong ito, ay ako'y kinabahan ng aking entrance. What more pa ang ating mga kabataan, lalo na at first time nila, karamihan sa mga ito ang ganitong event. Kaya saludo ako sa inyo mga nini tutoy. At talagang kayo naggaganda at nagpupugin sa inyong suot at talagang kayo confident sa inyo. Congratulations sa inyo dahil
nagawa ninyong malampasan ang ganitong event. Congrats sa mga nanalo din, sa mga napili. Natutuwa ako dahil yung isa sa mga napili namin ay napaiyak siya sa tuwa dahil siya nag-uwi ng 3 awards. Abay, kahit naman siguro talagang mapapaiyak ka ni kahit isa laang. Itong batang ito ang nanalo sa lalaki sa Best Informal Attire. Dahil nakatatlong OOTD, as in, literal, nakatatlong bihis siya. Ang pinakagusto ko dito ay yung tao sa likod ng 3 OOTD ng batang ito. Siyempre, ang kanyang ina. Simula hanggang dulo, nandun yung nanay niya. Taga-picture niya, taga-video niya, taga-palakpak niya. Napapansin ko yun dahil sa gilid ko yung nanay niya. At talagang na-overwhelmed ako bilang isang nanay. Alam mo yung nakaramdam ako ng pagiging proud din dahil tayo talagang mga nanay, talagang tayo pwede support lagi sa ating mga anak. Talagang hanggat maaari lahat ay ating gagawin para sa kanila. Sabi ko nga, itong 3 ito ay sabihin ng 500 halimbawa ang isa, abay 1.5 agad ang gastos ng Modrakels ng batang iyon, di ba ga? Ganayon, katindi ang suporta ni nanay. Saludo po ako sa iyo, nay. Nakakabilib ka po. Nagpa-picture niya sa akin yung batang iyon pa sa stage. Nakakatuwa. Parang artista din naman, nagpa-picture. Charot. O, ayan na. 38 pa lang yan, nangangalahati pa lang tayo dahil lahat-lahat sila ay 65. So, pamili na kayo ng kanya-kanya ninyong bet. Kapag po nakita ninyo, kung sino man ito mga sa video ng mga batang ito, ay inyo po ninyo siyang i-mention or inyo pong i-share ito para makita nila ang kanilang mga sarili. At ma-amaze sila dahil I'm sure hindi lahat ay nakuhaan sila ng video. Pero ako, talagang dinilit ko lahat na aking pictures and videos and apps na nasa cellphone ko para makunan sila. Dahil naalaman ko nga na sila ay si 65 lang dahil meron kaming list ng mga estudyante. Ito yung slow clap sa mga teachers na nag-prepare nito dahil sa lahat ng aking napuntahan, ito yung namumuhod tangin na naisipan nilang ilista lahat ng bata. Sa bagay, pwede nilang ilista yun dahil advantage nila at kukunti lang yung estudyante nila. Unlike sa ibang school na napakarami talaga, very hassle sa teacher kung susulat pa nila yung mga pangalan ng mga estudyante. Pero ito, dahil konti lang sila, nagawan sila ng lista ng mga teachers by number. Katulad na yan, kung silang 2 pares, 48, nakalagay yung pangalan ng babae at saka ng lalaki. So, nagagawan namin sila na makilala. At the same time, nalilista namin kung sino talaga yung aming, kumbaga ay napipili. Dahil 3 naman kami magde-decide. At iba yung tabulator namin. So, ito po ay walang kung anumang nangyaring pag-uusap kung sinong gusto namin. Nagulat na nga lang kami ng mismong awarding na ay, 3 yung award ni Nini. Ay, yun. Kasi hindi namin siya pinag-usapan. Talagang kanya-kanya lang kami ng grade. Naisip ko nga much better siguro kung naiba-iba sana namin yung nanalo. Para hindi ulit-ulit. Kumbaga lahat sila nabigyan ng chance manalo dahil lahat naman talaga sila ay deserving. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi po namin pinag-usapan. Kaya hindi po namin hawak yung naging outcome ng result. Kaya no hard feelings po sa mga hindi po natin napili. Pero kahit naman hindi napili, talaga naman sila lahat ay magaganda. Sure na sure ako doon, lahat sila ay poging-pogi. Lalo na nga sa kanilang mga parentals. Diba ga, makikita mo mahihiyain, makikita mo naman meron talagang yung lakad pa lang ay talagang akalain mo ay sanay ng magpa-dyan yung mga ngitian, mga datingan, o diba ga. Ito yung nanalo na nakatatlong award na sinabi ko nga siya napayak sa tuwa, yung naka-black na iyon, number 59. Nakatatlo siyang award. Ito naman talagang ang cute tingnan kapag kayo ay magka-partner tapos same kayo ng color. Ito yung mahasay mo talagang pinaghandaan. Siguro pinag-usapan ng dalawang ito, yung kanilang susuotin. Dahil yung pong pagiging mag-partner nila, ay ang guro nila ang pumili. Kaya naman sila ay talagang nahirapan kami pamimili kung sino ang perfect match dahil bukod sa damit na tinitingnan namin, ay kung paano na rin nila dalhin ang kanilang mga sarili. Dahil it took a lot of confidence para maipakita mo yung ganda ng iyong kasuotan. At nakakatuwa dito at makikita mo yung iba kung gaano ka mahiyain na talagang merong halos ayaw na humarap doon sa may harap namin dahil kami nasa may pinakaharapan na meron naman talaga may pagbabaw pa sa amin, o diba ga? Ito naman mga ito, sila ang reigning crown princess last year ng grade 9, pero syempre ngayon grade 10 na sila, last year nga ay
Ayan, ipapakita ko yung buong palibot ng mga nagaganda. Di ba wala tayong itulak kabigin, lahat sila yung mga ganda. At syempre, ang mga teachers na nagaganda at nagwagwapuhan na ba ito sa amin likod din? Di ba ga? Talagang, ang karaganin pala ay mga nagaganda at nagpupugihan. Tapos sunod naman na, nagkaroon ng last walk ay ditong crown king at queen. Abay, syempre, bay din na makikita nyo na gumigiling na ang ating nagseseksihan, naggagandahang mga kaguruan ng elementary. Mga pasway-sway na ganyan, din nayari ako sa mga pasway nilang ganyan talaga. Kung natuloy nga sana ang sub ko dito, kung bumabagad yung paper, siguro kasali na ako dito. Ako siguro dito ay talagang por dalakas din ang loob ang pasway-sway dito. Kahit hindi ako ganun kagaling sumayaw at ako hindi maalam sumayaw ay di pak. Ganun. Pero ang Panginoon tunay na maalam. I believe, sa dami ng pinagdaanan ko, I still strongly believe na lahat ay may dahilan ng Panginoon. Siguro kaya hindi bumaba agad yung papel ko dahil nakalaan ako para maging isa sa kanilang mga hurado. Dahil syempre kung nakasab na ako dito, ay di ako ay hindi na pwedeng maging judge. Dahil ako kumbagay teachers na dito, teacher na dito rather. Kaya siguro yun yung paraan ng Panginoon. Yun yung biyayang ipinalit niya dun sa pagiging sub ko muna dito. Lahat ng mga pinagdaraanan natin, we should look in a positive way. Ay, napa-English pati ako. Baka mali ako wrong grammar ipagpatawad po ninyo. Yes, sa kabila ng mga pinagdadaan natin, sa kabila ng mga hindi natin natutupad na mga pangarap, dapat lagi tayo nakatingin sa positive way. At yun na lang yung ginagawa ko kapag ganyan na may mga pagsubok akong pinagdadaanan. Napahugot pati ako sa mga sayaw ng mga ma'am. Pasensya na. Pero yun na lang panoodin yung kanilang mga magagaling diyan. At lahat naman sila yung magagaling, wala kayong tulak kabigin. Pero itong si ma'am, kabalyero, talagang bet ko talaga napaka-sexy. Yung naka-black na cocktail dress. Diba ga? If I'm not wrong, if I'm not mistaken, si ma'am ay parang 50s na, pero tingnan nyo naman ang katawan, diba? Diyos ko, mas sexy pa sa akin. Napaka-sexy nila. Pati itong si ma'am na naka-red gown, na naka-slit. Diba ga? Yan yung mga sinasabi mga 50s na, pero parang mga 20s pa ang mga katawan. Ay, talagang mahihiya ang aking edad sa kanilang kagandahan. Talagang super sexy. Ganyan din ang aking nanay, parang hindi siya tumataba, sumalangit nawa. Which is sana, pinama naman lang sa akin. Para naman ako'y gumanda-ganda ang katawan. Nandun din na nga maganda ang mukha, hindi ko maganda ang katawan, honey. Ando ko po patatawarin. May bahala na ang tumitingin. Lagi nating tatandaan na ang ating kagandahan ay nakadepende sa tumitingin. Hindi naman lahat ay masasamaan at hindi naman lahat ay magagandahan. Let's just accept the fact na ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi man nila tayo magustuhan, ay ito ibigay ng Panginoon, let's be thankful. Ganun lang yun. So, yung mga kabataan dito nagsipag-JS, yung mga kabataan din na nanonood nitong vlog ko, itatakpo ninyo sa inyong isipan iyan mga kabataan na hindi natin mapiplease lahat. So, accept natin kung anong ibinigay sa atin. At ito nakagreen na tong batang. Tutuwa ako dito sa pagsayaw. Diba? Kitang-kita mo yung palang sa ng kanyang daliri, mas malambot pala sumayaw dun sa nakakatawa. Ito po ay grade 9 Amethyst. Kung hindi ako nagkakamali. Sila yung unang nag-perform dito. Yun nga lang pong ibang performance. Sorry, hindi ko na nakunan. Dahil nalibang na ako panunood. Mga pahuli na, kagaya nito, pahuli na yung napanood. Doon ang mga iba ay hindi. Pero yung last step nito, ang pak na pak talaga. Pak! Diba? Sabi ko sa inyo, pak na pak eh. Tapos ito naman yung mga high school teachers kasama ang mga piling estudyante para mapunan yung kanilang kakulangan dahil kulang yung kanilang magiging partner sa teacher. So pumuha sila ng piling mag-aaral para ipakita ang kanilang mga talento rin. Diba ang pupugit ganda nila. Yung mga kasuotan pa lang ay pak na. And then ito na yung mga top perfect match na aming pamimilian. Nahirapan kami dito dahil sila nga ay pinili ng mismong teacher kung sino yung magkakapareha ng gabing ito. Kaya talagang siguro yung iba hindi na nakapag-usap kung anong kanilang susuotin. Tapos syempre, hindi lang basta sa kasuotan titingnan, kundi kung sila ba ay merong chemistry dalawa. And then ito na si Sir, naghaharana siya ng mga estudyante. Ang galing kumanta ng Sir ay talagang pag ito ang manghaharana ay mapapapet malulodi ka na lang. Alam mo yung mga tipong pang talaga, pang Mark Bautista. Ay, char. Sir, pag napanood mo to, shout out sa'yo. Tapos yung iba hindi ko na na-picture, especially noong awarding na. Nakakatawa yung mga bata, diba? Nagyaka na sila.
ako na lang po ang magsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasadindihan ng pahulin na. Ako nagyaka din dahil ang heels ko ay heels ng aking kapatid. Ay talagang pointed siya. Hindi ako sanay mag-heels. Ako pinulikat. So hinubad ko na siya. Tapos dito sa kay ma'am, shout out. Siya po ay talagang for the effort na maging photographer. At the same time, ay siya pa ang nagsasabi ko anong gagawin naming post. At siya pa ang nag-aayos kung anong gagawing post. O di ba ang galing ni ma'am. By the go, sigurong photographer ito. Ay, char. Thank you, ma'am. At ipapakita ko mga minsan yung aking picture na kanyang kinuha. At kami hindi makauwi dito at may nagtsatsa pa dito sa may harap ng school. Oho. Hindi ko alam kung nakakatikim ng lambanog dito si tatay at nanay. Pero talagang sila pur da tsatsa. Di syempre ayaw na yung makabala. Di kami nag-intay munang sila medyo matapos-tapos bago kami dumaan. At ito makikita mo naglalakad na ako sa buhanginan. Yaka na ang person daldala na ang aking shoes. Dahil nga sa pinupulikat ako at masakit na paglalakad. Ay malalayo pang bahay ng atay. Di ayan. Labit ang lahat at saka ang langit at fundador na token sa akin. Sobrang thank you po. Nag-enjoy po ako sa experience na ito. And I'm sure lahat dito ay nag-enjoy. Lahat dito ay naipakita ang kanya-kanyang ganda at kagwapuhan. At lahat ito ay tatatak sa ating mga isipan. Thank you!